Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Si Magalong, ito talagang si Magalong, lagi niyang binabanggit na kung mayroon dapat managot dito sa mga anomalya sa flood control, sila Saldico at sila Romualdez, at ito daw ay dapat makulong. Deserve daw makulong ng mga ito. Ah, kaya lang, ang problema naman kasi kay Magalong, hindi niya naman pinupurso yung mga ebidensya, hindi niya naman pinapakita laban kila Saldico at lalo na kay Romualdez. Kaya yun din ang mahirap doon, na gusto niyang makulong, pero hindi niya naman linalabas yung mga ebidensya na sinasabi niya. Anyway, itong si Mayor Magalong, talagang laging inuulit-ulit ni Magalong na dito daw sa mga nangyayaring itong anomalya sa flood control, dapat daw dito imbestigahan at dapat managot, kasi naniniwala daw siya malaki ang pananagutan dito ni Saldico at saka ni Martin Romualdez. What's next? Ano bang nakikita yung ending dito po na nabuksan ika nga ang Pandora's Box? Well, ako talaga, nagsusumikap kaming tumulong para talagang makulong. Kailangan may makulong eh. Mm-hmm. At hindi lang dapat si Saldico makulong dito. Mm-hmm. Mayor, kung kayo po ang magsasalita based on documents that you have collated and gathered, sino po ang dapat makulong? Well, can you name names? Isa na dyan siguro si Speaker Romualdez na dapat makulong dyan. Kasi imposible hindi niya alam kung anong ginagawa ng tao niya. Napaka-imposible. Tatalino ng mga yan. Kaya nga sila naging congressman, kaya nga sila naging speaker. Tapos nagmamaang-maangan sila na wala silang ginawa. What's next? Ano bang nakikita yung ending dito po na nabuksan ika nga ang Pandora's Box? Well, ako talaga, nagsusumikap kaming tumulong para talagang makulong. Kailangan may makulong eh. Mm-hmm. At hindi lang dapat si Saldico makulong dito. Mm-hmm. Mayor, kung kayo po ang magsasalita based on documents that you have collated and gathered, sino po ang dapat makulong? Well, can you name names? Isa na dyan siguro si Speaker Romualdez na dapat makulong dyan. Kasi imposible hindi niya alam kung anong ginagawa ng tao niya. Napaka-imposible. Tatalino ng mga yan. Kaya nga sila naging congressman, kaya nga sila naging speaker. Tapos nagmamaang-maangan sila na wala silang ginawa. Okay. At dapat daw, deserve daw makulong nila Romualdez at saka ni Saldico. Okay, tama naman si Magalong. Lalo na, ang daming ebidensya, lalo pagdating kay Saldico. Kaya lang pagdating kay Romualdez, wala namang ebidensyang lumalabas. Si Gutesa, si Gutesa hindi na nagpapakita. So, dapat si Mayor Magalong, kung mayroon siyang mga ebidensya, mayroon siyang mga connection, network na mayroong ebidensya laban kay Romualdez, gamitin niya na. Ilabas niya na. Kung talagang gusto niyang makulong si Romualdez, gusto niyang makulong dahil talagang dinidiin niya na may pananagutan ito, ay ilabas niya na. Kung mayroon siyang kila Marcoleta, kila Chis Escudero, magtulungan na silang ilabas ang mga ebidensya nila laban kay Romualdez para talagang mapanagot din ito. Kay Saldico walang problema, ang dami ng ebidensya. Kay Romualdez lang nagkukulang. Kaya lang ang problema rin, hinahamon si Magalong maraming beses na. Si Yussi Claire Castro, hinahamon siya. Ilabas ni Mayor Magalong yung mga ebidensya niya at testigo. Hindi niya naman linalabas. Comment lang si Mayor Magalong. Yun naman ang problema kay Mayor Magalong. Kaya ito, halimbawa ito, sabi niya, dapat ikulong si Romualdez ko sa Normal City Jail. Sabi niya, Martin Romualdez and Saldico deserve to be jailed. They have to go to an ordinary city jail para maramdaman nila anong hirap makulong. Talagang yan yung paulit-ulit na sinasabi ni Mayor Benji Magalong. Sabi niya, mga kongresista dapat din mapanagot. Kaya lang yun na nga, ang hamon lagi sa kanya ni Yussi Claire Castro, ilabas ang mga ebidensya ni Mayor Magalong. Hindi pwede yung lagi lang siyang nagsasabi na dapat managot si Romualdez, managot ang mga kongresista, marami pa daw dyan involved. Pero hindi naman siya nagpapakita ng ebidensya. Parang katulad din ni Chis Escudero.
Katulad ni nila Villanueva na si Romualdez daw ay siya talagang dapat na actually, yun yung tinutumbok nila na si Romualdez ang mastermind. Kaya lang, wala nga eh. Sa dami ng mga nagsasabi na si Romualdez ay mastermind, si Gutesa lang ang lumitaw na testigo, tapos hindi pa nila pinipresent ng tuloy-tuloy. Minsan lang nagsalita noong September 25, after nun wala na. So yun naman ang problema dyan. Pag wala silang na-produce na ebidensya, testigo laban kay Romualdez, hindi maipupurso ang kaso laban kay Romualdez. Kaya ang hirap din nung sinasabing ni Magalong na dapat makulong. Yan yung paulit-ulit na rin nating sinasabi. Tayo, kung talagang may malabas na mga ebidensya laban kay Romualdez, tayo didiscussing natin dito sa mga talakayan natin. Kasi kaisa tayo sa panawagang managot ang lahat ng sangkot. Kaya lang, sino ang may mga ebidensya? Sino ang mga may testigo? Siyempre sila Magalong nagsasabi. O sila Chis Escudero. Ilabas na nila. Para kung may ebidensya nga at may testigo, tapos pinapalibre si Romualdez, yun ang hindi maganda. Kaya yung sinasabi ni Magalong, deserve silang makulong, okay yun. Pero dapat ipurso ang kaso. Ilabas yung mga ebidensya at testigo. Siya na, pangunahan niya na, kung may alam talaga siya ng mga ebidensya at testigo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.